Hello po, naririnig po ako? Yes. Good morning. Are you in the Philippines? No po, Papa Jackson. Oh, Nasa SG po. Singapore. So good morning pa rin. Same time lang naman tayo diyan. Yes po. Hindi. Advance yata ng 1 hour yan, di ba? Parang same lang po. Same lang. Opo. Hi, good morning. Good morning po. Anong work mo dyan sa Singapore? Nurse po ako dito, Papa Jackson. Anong pangalan mo, ma'am? What do I call you? Kate po. Ang galing, no? Yung unang caller, Ikaw, Kate naman. Nagpalit lang ng isang letra. Oo nga po. Ilan taon na si Kate? 33 po. 33. Alright. Gano'n ka nakatagal dyan sa Singapore? Bago pa lang po, Papa Jackson. Magti 3 years pa lang po ako next year. Hindi na bago yan? Tagal na rin yan. Kaya nakauwi ka na ba? Yes po. Maraming beses na po. Malapit lang kasi, no? Parang may mga seat sale pag ganyan kalapit di ba? Yun nga po Anyways, so si Kate ay nurse. Saan ka dyan sa may Elisa there's a hospital that the wife of my friend worked before, Elizabeth Queen Elizabeth po. Doon ka ba? Hindi po, Papa Jackson. Hindi po ako hospital-based. Bali, community-based po yung sa akin. Okay. All right. Are you married? Do you have a boyfriend? Are you a mom? Tell me about yourself. I'm married po. I have 2 kids po, 8 and 7 years old. Okay. Yeah. Bali, 9 years, going 10 years na po kami ng husband ko. Oh, nice. Yeah. Pero... Wait lang. Sorry, I didn't remember. Ilan taon yung anak nyo? 8 and 7 years old 8 and po. 7 years old. Yung panganay, babae? Lalaki? Yes po. Babae po. Babae. Tapos yung pangalawa? Lalaki po. Lalaki. Okay. So 8 and 7. You've been together for 10 years. Opo. Okay. But, mas matagal po kasi, Papa Jackson, na hindi po kami magkasama. Because? Pareho po kaming OFW. Bali, yung love story po kasi namin, Papa Jackson, we met in social media. And then, okay. Yes po. And then, nag-meet po kami sa Saudi. Mm-hmm. And doon din po kami kinasal sa Saudi. And then, nung nagkaroon po kami ng baby. So, yung first baby po namin was born in Saudi Arabia. And then, yung second baby po, the reason po bakit kailangan ko na pong umuwi ng Philippines is because mahirap po kasing mag-alaga ng baby sa Saudi na kaming dalawa lang po. So, nag-decide po kami na nung nagka-second baby po kami, uwi na lang po ako. Okay. So, siya po yung naiwan sa Saudi. Okay. So, ayun po, umuwi lang po yung husband ko bali for 1 month po and then babalik po siya ulit. And then, bago lang po, 2022, nag-transfer na po yung husband ko sa ibang bansa naman po. Saan? Sa Australia po. Okay. So parang same year kayo umalis kasi 3 years ka dyan, 3 years na rin siya doon ngayon. Yes po. Nauna lang po ako ng month. Okay. Asan yung mga anak nyo? Nasa parents ko po. Alright. Okay. Mm-hmm. Ayun po. And then, medyo dumaan po kami sa struggle. Sa struggle yung relationship namin. Gawa nga po ng long distance. What kind of a struggle? Start ko na po ba yung kwento, Papa Jack? Hindi ba?
Ano ka ba? Akala ko na, Nag-start akala na, ko po nasa nag-start na introduction. tayo. Ito na yun. Akala ko po nasa introduction pa lang po. What kind of struggle? Actually, Papa Jackson, alam ko po na marami pong maiinis sa... No. Okay, that's what we're not going to do. We are not going to focus on what they're going to say. You're here because you wanted to hear what I'm going to say. Sa ako lang. Wag mo silang pakialaman. Okay po, Alright? Papa Jackson. Okay. Yes po. So, ayun nga po, Papa Jackson. Nung umuwi po ako ng Pilipinas para mag-give birth po dun sa second baby namin. After po nun, nung mag-1 year na po yata yung bunso ko, nag-decide po ako na bumalik po ng work pero sa province. Initially po, Papa Jackson, sa Manila. Pero that time po kasi nag-i-start na po yung COVID. So, nag-decide po yung family ko tsaka yung husband ko na sa province na lang nga po ako mag-work kasi ang layo nga po ng Manila sa amin. So, yun po, nagkaroon po ako ng work sa province kung saan ko po nakilala yung guy. Okay. So, ako po nagkaroon ng issue. What do you mean issue? Paano nasasabihin? Nagkaroon po ako ng affair sa katrabaho ko. While your husband was in Saudi? Yes po. Okay. So, ano po kasi Papa Jack, bali yung story po niya, yung guy po is, nauna po siyang na-employed on sa hospital po na yon. So, since COVID po, yung sa ward po namin, bawal pong pumunta sa ibang ward. Mm-hmm. So, if I'm not mistaken po, mga February po ng 2022, siya nag-start doon. Ako naman po ay July. So, hindi po talaga kami nagkikita nung span of that month po until December po na nagkaroon po ng parang mini Christmas party yung hospital po namin. So, si Guy po, meron po kaming mga common friend. So, sabi po ni Guy, before pa kami nagkakilala is nababanggit na po ni common friend yung name ko sa kanya. Pero without any malice po. Parang ano lang po, kwento-kwento, ganun po. And then, nung December po, bago po yung Christmas party namin, nakita ko na po yung guy doon sa ward nila. Pero, tamang ano lang po, hi, hello. And then, nung nandun na po kami sa party, ano lang po, casual lang na batian. And then, hanggang nag-January po. Wait lang. Ibig sabihin, up until that point, nung Christmas party, that guy was just a colleague Yes, sa'yo. Apo. Okay. So, nung party na yan, maybe that was the more intimate introduction. Yes po. Okay. Go ahead po. And then po, December 30, nagkaroon po ulit ng Christmas party yung ward namin at saka yung ward nila. So, bali parang as one na Christmas party po para sa dalawang ward. So, dun po nagkaroon ng time na mas mahabang kwentuhan po. Okay. Pero that time po kasi Papa Jack, wala pang palitan ng any social media, phone numbers and all. Talagang kwentuhan lang po. And then, January po, na yung hospital po kasi namin, Papa Jackson. Yung Question. Yung Apo. pangalawang Christmas party na yan, yung ward niya tsaka ward mo, that was
unofficial, kumbaga hindi yun official, kayo-kayo lang nag-organize nun. Opo. Okay, kumbaga, Kami lang. kayo-kayo lang. Nagkaroon kayo ng mas mahabang kwentuhan. Did you have, noong time na yun, did you have an inkling that you might like the guy? Kasi may ganun naman di ba? Wala po, Wala, Papa zero. Jackson. Opo. Zero talaga. Opo. Looking back now, zero. Are you sure? Wala po talaga, Papa Jackson eh. Pero po, paano ko ba sasabihin? Parang ano po, may konting parang ay cute siya. Parang ganun na ano lang po. Pero wala pong ano eh. Nakitan lang po siguro. Ganun. So meron. Parang ganun. Because alam mo ko tinatanong, because some guy can recognize that. Naintindihan ko po. Wala lang, tinanong ko lang. Anyways, this is, di ba, all of this are, water under the bridge. Kinikwento mo na lang to. Okay. Tapos? Yes po. So, fast forward po, January, nagka-COVID po siya. Hindi ko po ma-remember yung date po pero nagka-COVID po siya. And then, the following day po, on that day po na nalaman ko na COVID po siya, may message ko po siya sa Messenger, pero hindi kami friends sa FB. So, may message ko po siya sa Messenger. Ang sinabi ko lang po is, Uncle, get well soon. Kasi noong time na yun, pag nagka-COVID ka, parang medyo grabe yun, di ba? Parang ang taas ng fatality rate noon time na yun, di ba? Kaya nga po. So kumbaga pag gano'n, pag medyo we took that so seriously noong time na yun. Yes po. Alright. I get that. I get that part. Opo. So minessage ko po siya ng ganun. Pero that day po kasi, may nararamdaman na rin po akong symptoms. Oh. So, I got fever. Akala ko ano yung nararamdaman mo. Symptoms pala. Okay. Opo, I got fever, sore throat, and then cough po. So, that time po, magre-receive po sana ako ng vaccine sa hospital namin. So, in-inform ko po yung head nurse namin na ganito nga po, may symptoms po ako and all. Then, in-advisean po ako na magpa-test. Okay. So, pagka-test ko po, nag-positive din ako. Okay. So, pareho po kaming nandun sa isolation. Sa isolation po. Okay. Yes. So, kumbaga ng time, you both were in the same confined space. Correct po. Okay. And then, hindi niya po alam na nandun lang po ako sa kabilang room. So, nag-reply po siya sa akin ng, kaya ikaw, auntie, ingat ka. So, nung nag-reply po siya sa akin, bali, late ko na po kasi nakita kasi nag-update din po ako sa husband ko, sa family ko po. So, later ko na po siya na-replyan. And then, ang sabi ko sa kanya, ang lakas ng manghawa, uncle. So, parang nagkaroon po kami ng konpo na, until nalaman niya nga po na nandun po ako sa kabilang room. And then, yung mga sumunod na araw po, so, yung mga close friend ko din po sa ward namin, isama-sama po kaming nagkaroon ng symptoms. So, lahat po kami nasa isolation. Pati po yung mga IW namin. So, nung 7 days po kasi yun, Papa Jackson. So, nung ika-4th day po, medyo nagsusubside na po yung mga symptoms namin. Okay. So, nag-decide po kaming lahat na, hindi naman po lahat, pero siguro mga 7 of us po na pumunta po sa rooftop ng hospital. So, nagkaroon po kami ng mga kwento-kwentuhan po doon at nagkaroon po ng konting inuman. So,
Pero Papa Jackson, nung nagkainuman po, inuman lang po talaga. After po nun, bumaba na kami ng kanya-kanya naming room. So the next day May po, COVID kayo? Nagiinuman kayo? paano na po kasi ito, Papa Jackson? Halos pa wala na yung symptoms namin. Nakalusot, yung mga IW po kasi namin, Papa Jackson, pwede silang maglabas-pasok ng ganon. Pero hindi dapat okay yun, di ba? Opo, Papa Jackson. Hindi po ito, sa mga nakikinig po, hindi po yun tama. Mali po yun. Hayaan mo sila. Ako kausap mo. Okay, tapos? Opo. Ayun po. The following day po, night po, Papa Jackson, yung close friend ko po, na nurse din. So, nagpabili po siya ng iinumin niya po. So, binigyan niya po ako ng 2 bote. And then, maano kasi ako, Papa Jack, yung tolerance ko po sa alak, very mababa po. Ewan ko din po, nung gabi po na yon, nakaisang bote po ako. Hindi ko po alam kung ano yung pumasok din sa utak ko. Kasi po, Papa Jackson, balik lang po ako. Nung nagiinuman po kami sa taas, bali, nagkakwentuhan po kami ng mga nakakatakot. So, yung mga po sa hospital na may mga gumagalang ganito, ganyan po. Kaya nung the following night po, parang naisip ko po yun. Tapos may message ko si Guy na, uy, ganito, sabi, ganito. Pero nakaisang, na po kasi ako, nakaisang bote na ako. Okay. Sige lang. Tapos po, Papa Jackson, nag-reply yung Guy. Sabi niya, parang kino-confirm nga po niya yung mga sinabi ko na baka may ganitong biglang bumukas yung faucet sa CR. Ganyan. So, kinonfirm niya po na, oo nga, nakakatakot nga yan, ganyan. Sabi niya po sa akin, gusto mo ba samahan kita para walang magpakita sa'yo dyan? Papa Jackson. Sige pa, tapos? Ayun po, Papa Jackson. Dahil hindi ko po sinasabi na Papa Jackson. No, ganito. Magkwento ka lang. Don't be defensive. Alright? Siguro po, Papa Jackson, dahil na rin sa influensya nung alak, kaya ako nasabi yon. At pumayag din po ako na papuntahin nga po siya sa akin. Sa hospital yan, di ba? Opo. Okay. So in your room, you were alone kasi isolated ka. Opo. So kumbaga, only you and people with symptoms of COVID can walk around in the same confined spaces. So kumbaga, parang bawal doon ng kahit sino. Parang kayo lang. Since you are medical practitioner naman, maybe your colleagues thought na you can administer yung mga gamot-gamot sa inyo. So, they do not need to supervise you. Tama, no? No, yes po. Yun, okay. Yes po. So, ayun nga po, Papa Jackson. To make the long story short po, pumunta nga po siya doon sa kwarto. So, nung gabi po na yun, Papa Jackson, wala pong, kumbaga nagkwentuhan lang po kami nung gabi po na yun. Ano suot mo nun? Papa Jackson, nakapantulog po, nakapajama. May bra ka? Papa Jackson, matutulog na kasi. No, I wanna know. Wala po. Exactly. That's how you're comfortable. That's how you were comfortable with him. Kasi kung hindi ka komportable, tama ba ako? Magbabra ka. Yes po. Hindi mo pupuntahin yung lalaki doon nang wala kang bra kasi babakat yung jutongs. Sige, tuloy mo na yung kwento mo. Apo. Papa Jackson, tapos po, nagkwentuhan lang po kami. So, siya po, naglalaro po siya sa phone niya that time po. Tapos, ako nasa bed po. Hanggang nakatulog po ako. Pero, nung paalis na po kasi siya, Papa Jackson, naramdaman ko po na paalis na siya. So, hinayaan ko lang po. On our 6th night
na po, bumalik siya ulit. So, Bumalik siya, gano'ng katagal siya bago bumalik ulit? Nung sumunod na gabi po ulit. Okay. The following night. Okay. The following night po. So, Okay. bumalik po siya. And then, yun na po, Papa Jackson. What do you mean yun? What do you mean yun na? May ano po, may nangyari po. But of course, it didn't go straight to that. May, anong topic? Anong pinagawa? Bali po kasi, Papa Jackson, nung day 6 po, nagkakabiruan na po kami. Palitan na po kami ng mga message na medyo out of the line na po. Okay. So, yung ano pong tawag dun? There was already sexual tension. Let's put it at that. Opo. Okay. And then, nung gabi na po, yun nga po sinabi niya na, pwede ba akong pumunta dyan? Pwede ba akong matulog dyan? So, ako po naman, inalaw ko po. Dumating sa kwarto, and then what was the first thing that happened? Natulog sa tabi mo, ganun? Opo, pero rekta higa sa tabi mo? Hindi po. Bali, nagkakwentuhan po kami. Muna, kwentuhan. Tapos, sabi ko, inaantok na ako. Tapos sabi niya, siya din daw. So, nahiga na po kami. And then, the rest is history na po. Yun na po. May nangyari po. Okay. And then, exchange of bodily fluid. Oo nga po. Okay. On the 7th day, Papa Jackson, madi-discharge na po siya. Okay. And then, nagpaalam naman po siya sa akin na, ayun nga po, madi-discharge na siya. Pumunta po siya sa room ko para magpaalam. And then, nung nakalabas na po siya, nung lunchtime po, nagulat po ako kasi bumalik po siya. And then, may bitbit siyang food. Alam po kasi niya na hindi ko po kinakain yung, may ano po kasi, may binibigay po sa aming food coming from the hospital po. Yung walang lasa. Opo. Alam po kasi niya na hindi naman po sa ayaw ko, pero hindi ko lang po kasi talaga kainin. Kaya po, nung time na dinalhan niya po ako ng lunch ko, na nagulat naman ako kasi hindi ko in-expect na babalik pa siya kasi very risky. Parang, yun po yung term. Parang very risky na bumalik siya kasi very risky yung pagbalik niya para dala ka ng food. Nagtali ka sa hospital bed, di risky. Hindi po, Papa Jackson, kasi po, baka po kasi magtaka yung ibang mga mga staff po. Bakit kailangan niyang bumalik na may bit-bit po na food? Okay. Sige. O, tapos? So, ayun po. So, tinanggap ko. Okay. And then, umalis na po siya. Pero, bago po kasi yung day ng discharge niya, nagkapalitan po kami ng message kung ano ba yung nangyari sa amin. Kung dadalhin ba namin yon hanggang sa paglabas namin or hanggang doon na lang po. Okay. So, who asked that? Was it you or was it him? Siya po. Okay. So, what did you say? Ang sabi ko po sa kanya, ikaw, kung gusto mong dalhin, ikaw ang mag-decide, sabi ko sa kanya. And then, ang sabi niya, let's see, pag pareho na tayo naka-discharge. Pag naka-discharge na din daw po ako. Okay. So, the following day po, na-discharge po ako. So,
ano po Papa Jack nung paglabas po namin, parang casual lang po pag nagkakasalubong kami. Dati po kasi, hindi siya dumadaan dun sa ward namin. Pagbababa po siya dun sa ward nila. Pero after po nung nangyari, lagi na po siyang dumadaan dun sa ward namin para mag-good morning, para bumate, ganun po. So, nagtanong po ako sa kanya, sabi ko, so anong plano mo? Ang sabi niya po is, nandito na tayo, gusto mo bang itigil na? Ang sabi ko po sa kanya, ayos lang naman. Pero ang ano kasi nun Papa Jack, married din po siya. Okay. So, ang sabi niya po, gusto niyang ituloy. Okay. Hanggang, ayun nga po Papa Jack, magki 3 years na po kami. And then... Oh, I'm sorry. The affair is still ongoing. Sorry po, Papa Jack. The affair is still ongoing? Yes, Papa Jackson. Where is he now? In the Philippines? No po. In Singapore? Yes po. Oh. Actually, Papa Jackson, January po nangyari yung affair. So, March po dapat, pabalik na po siya dapat dito sa Singapore. Pero dinelay niya po. Ang sabi niya po is, kasi gusto niya pa po ako makasama. So, na-extend po siya ng na-extend. Umalis po siya ng Philippines, August po. August ng 2023. Okay, let's talk about the maintenance of this affair. So in that 3 years that you had an affair with him, there were years that your husband is in the Philippines, tama? Yes po. How do you deal with that? Actually, Papa Jackson, multiple times na po na huli ako ng husband ko. Okay. What do you mean multiple times? So alam niya na may affair ka? Opo. Pero po, nung kwento ko lang po, Papa Jackson, kung paano po niya nalaman. Okay. Bali po, nung the ongoing na po nga na magka-chat po kami netong guy. One time po, habang ka-chat ko po yung guy, naiwan ko po yung phone ko sa kitchen namin. And then, alam po kasi ng sister ko yung endearment namin ng husband ko. So, nakita niya po yung phone na iba po yung endearment pa na nabasa niya. So, parang nagtaka yung sister ko po kung sino yung ka-chat ko. So, pinicturan niya po yung conversation. And then, sinend niya po sa husband ko. Oh, and then, your own sister is not approving of what you're doing. Yeah, Papa Jackson. And then, nagkaroon po kami ng argument ng husband ko. So, ako po, dinideny ko. Pero, hindi ko na po kasi, totally ma-deny kasi po, nandun na po yung evidence. So, that time po, maraming argumento pa po, but eventually inamin ko din po sa kanya na meron nga. Pero ang sinabi ko po is, ititigil ko na. Pero, ayun nga po, Papa Jackson, hindi po kasi namin natigil. So your husband knew, and ang alam po ng husband ko, Papa Jackson, is wala na po. No, alam niya na nakikipagtalik ka sa iba. No po. Hindi niya po.
tinanong niya po sa akin, pero dininay ko po. You just said chat-chat lang. Opo. And how do you deal with... Of course... Paano yung asawa rin niya? Papa Jackson, kasi po, ang kwento po niya sa amin, bago ko pa din po siya makilala, ang kwento niya po is, hindi po sila okay ng wife niya. Pero, nung nakilala ko po kasi siya, Papa Jackson, sorry po, nung nakilala ko po siya, Papa Jackson, 2 months pregnant po yung wife niya. How are they today? Kasi magta 3 years old na rin yung anak nila, yung pinagbubuntis. Opo. Papa Jackson, yun nga po. Nung nag-i-start kasi kami, Papa Jackson, nararamdaman ko naman po na hindi talaga sila in good terms nung wife niya po. Kasi nababasa ko din yung mga convo nila na hindi po talaga okay. And then one time po, nag-message po yung wife niya sa kanya. Ang sabi, tinatanong po ng wife niya kung mahal pa po ba siya nung guy or kung may iba na daw po ba. Ang reply po nung guy is, sabi niya, nung umuwi ako from SG, akala ko makakahanap ako ng, galing ako ng SG, akala ko mararamdaman ko yung care ng asawa, ganito. Pero, hindi ganun ang naramdaman ko. Parang daw po kasi Papa Jack, naghanap daw ng katulong yung asawa niya, hindi asawa. Malabo po ba? No, I understand you. Yeah. And then, Papa Jackson, nung nag-i-start po kami, siguro first year, 2 years po namin, super dalang po ng communication niya sa mag-iina niya. Pero, eto pong lately, parang, hindi na dalang ng dati. Ngayon po, Papa Jackson, mas madalas na, pero, alam ko naman po na hindi ko pwedeng tanggalin, alisin sa kanya yung ganun kasi tatay pa din siya nung mga bata. Ilan anak niya doon? 2 po, Papa Jackson. Okay. Sa pangalawa yung batang pinagbubuntis na maging kayo? Apo. Okay. So, ayun po. Why the need for this conversation tonight? Actually, Papa Jackson, gusto ko lang pong hindi naman po sa advice, Papa Jackson, kasi po alam ko naman po na mali. Pero siguro po gusto ko lang makarinig ng real talk from you po. Well, what do I need to tell you kung alam mo naman pala tong... Kasi po, Papa Jack... I have a question for you. What do you plan to do now? Actually po, Papa Jackson, last week po kasi nagkaroon po kami ng away. And I would say po, Papa Jackson, na medyo malala po yung naging pagtatalo po namin. What was it about? Lately po kasi, Papa Jackson, yung pag-overthink ko po. Nag-overthink ka sa what? About what? Sa kanila po ng wife niya po. But you know that you're the mistress, right? Yes. You are never in the position to demand anything more than just being a mistress, right? Ouch. Opo. No. Anong ouch? Asan ba yung anak na... Naku talaga. Opo, Papa Jackson. Alam ko so naman what was the overthinking about? Siguro po, Papa Jackson, kasi natatakot po ako sa sarili kong multo. You have a husband. You have a husband. Matter of fact,
The wife knew and knows about you. Your husband did not and does not know the extent of your cheating. Correct po, Papa Jackson. And nagigilty po ako. Sa Wow. totoo lang po. Okay. All right. Kasi po, Papa Jackson, yung husband ko po, wala po kung nikatiting na mairereklamo po sa kanya. Sobrang bait po ng husband ko at hindi ko rin po maisip kung bakit ko po nagawa ko po. Well, it started with lust. Yes po. Init ng katawan. Landi. Ligob. That's it. Until you started giving meaning to things. But that's very easy to identify. Hindi mahirap yan. Di ba? It was a one-night stand. That's how it started. Yes po, Papa Jackson. Pwede po ba akong magtanong? Of course, ma'am. Gusto ko po kasing malaman kung mahal po ba talaga niya ako? Why is this important to you? Kasi po, Papa Jackson, pinangahawakan ko po yung mga sinabi niya po sa akin na pagka nakaipon po kami, which is wala pa pong naiipon, bubukod nga daw po kami pag uwi ng Pinas. So, wait lang. You are already planning to leave your husband behind? That is the original plan po, Papa Jackson. Pero with all the things happening po kasi ngayon, Papa Jackson, parang nag-i-start na din po akong questionin kung totoo pa ba yung mga pinangako niya dati nung nag-i-start pa po kami. Do you realize how stupid your question is? You want me to edify an affair, and you are a married woman with a husband and he is a married guy with a wife. Hindi kayo hiwalay na mister mo, hindi sila hiwalay, magkabit kayong dalawa, and your question is, mahal ka ba niya? Are you out of your mind? I mean, are you even for real? Hindi ko na nga din po, Papa Jackson, sa totoo lang po, hindi ko na rin po talaga alam kung ano pa po yung real sa hindi po ngayon. Actually, ngayon po kasi, Papa Jackson, currently hindi po kami magkasama kasi dapat po uuwi na po siya ng Pinas last September kasi hindi po dapat siya ma-renew. Kaso na-extend po siya. So ngayon po naghanap po kami ulit ng house na pwede po kami magsama ulit kasi currently yung ni-stayan ko po is solo room lang po. So hindi po siya pwede dito. Kaya, yun, Papa Jackson. What do you want to ask me? Hindi ko po kasi alam, Papa Jackson, kung paano ko siya i-end. Kasi pakiramdam ko po, lubog na po ako. Hindi ko na po alam kung paano po ako makakaalis sa ganitong sitwasyon. Kasi, mahal ko na po, Papa Jackson, eh. Although alam ko naman po na ayun nga po na mali. Kaso po kasi mas nangingibabaw po yung puso ko kaysa sa isip ko po eh. Anong tanong mo sa akin? Ask me the question. Let's start there.
paano po kung makakaalis sa sitwasyon na kung saan mahal ko pa po yung tao? Is that what you want? Nahihirapan na din po kasi No, ako, I'm asking you, Papa Jack. is that what you want? No po. What do you want? Gusto ko pong, Papa Jackson, bumalik yung dating ako po. Nung yung Kate po na bago ko po siya nakilala. What do you Kasi mean? po, What do you mean by that? Kasi po, Papa Jackson, nung nakilala ko po siya, parang completely nagbago po yung ako, yung personality ko. Nung nakilala ko kasi siya, Papa Jackson, parang pinaikot ko na lang po sa kanya yung, yung mundo ko. Dati po, nakikihalubilo pa ako sa iba. Dati, okay lang na... Hindi yan ang tinatanong ko. Completely kasi, Papa Jackson, na... Oh, no. Don't tell me that. No one cares. Because you did what you had to do. You had to adjust your lifestyle to accommodate an affair. So, huwag mo sabihin sa akin yan. Sorry po. No, huwag kang sorry, ma'am. Pinaprangka lang kita. You enjoyed adjusting the life to accommodate an affair. So, hindi yan nakakaawa. Ang tinatanong ko is leaving your third party, your guy, is that what you want? No po, Papa Jackson. What do you want? Gusto ko po yung life na may peace of mind po. How do you intend to have peace of mind? Papa Jackson, I'm asking you. I want to know the version that you have in mind. I'm not being sarcastic. I just want to know. Opo, I want to know. alam ko naman po, Papa Jackson, nakukuha ko lang po yung peace of mind once na bumalik po ako sa husband ko and iwan ko po itong guy. But for some reason po, Papa Jackson, nangingibabaw po talaga yung pagmamahal ko sa kanya kaysa yung isip ko po eh. Alam ko naman po na hindi ko makukuha yung peace of mind if I will stay with him. Pero mahal ko po, Papa Jackson eh. At nararamdaman ko din naman po na mahal at some point po. Mahal naman po niya ako. I have a question for you, Kate. Why do you talk as if you are very sure that your husband is going to accept you completely pag pinili mo siya? Because, Papa Jackson, ang alam niya po talaga Because you have to tell him everything about the affair. Papa Jackson, once po ba nag-decide po akong bumalik sa kanya, do I need to tell Of course. him everything? Every single detail, even having sex on hospital bed. Everything. But, Papa Jackson, of course, my husband will not accept. You deserve that. And ayoko pong mangyari yun, Papa Jackson. Di sana hindi ka nanloko? Are you out of your mind? Pero, Papa Jackson, kasi po, all along, nung pumunta na po ako dito sa Singapore, ang alam po talaga ng husband ko is... I don't care what your husband knew and how much he knows now. He deserves to know the entire truth. Not your own version of lying truth, but the entire truth. He deserves that. That is I know. Yeah, but you have to tell him exactly
What's going on? Lahat, everything. I know, Papa Jackson, he will not accept me if he will know about it, Papa Jackson. Yeah. And Tama lang. ayok, Papa Jackson naman. Why? Hindi ko din po kasi kakayanin, Papa Jackson, na malaman pa niya. You deserve na maiwan ka. Matter of fact, that's where we're going right now. Yes. You have to, that's the first step. You have to tell your husband. That's the first step. Paano po pag hindi niya ma-accept? Actually, dapat talaga hindi niya ma-accept kasi dapat iwanan ka niya. What? Do you think you can paint the town red? Lalandi ka hanggat gusto mo? And now when your affair is inconvenient sa iyo, you can just go back to your husband and keep things from him? Totoo ba? That's how self-centered you are? Really? Hindi niya kasi, Papa Jackson, hindi niya kasi deserve yung ganun klase ng pain. Sana hindi ka na lalaki. Kung sasabihin ko pa po sa kanya. Of course, you have to tell him. He deserves to know. There's no case there. Walang no ifs, no buts yun. Kate, you have to tell your husband you've been having sex with another man in the past 3 years. It started on a hospital bed. He deserves to know that. He deserves to know that you planned a life together with your other guy. Nag-Singapore pa kayo magkasama. You're practically having a second husband. Magka-live-in kayo dyan sa Singapore. And now, na yung kabit mo, inconvenient na sa'yo, you can just go back to your husband? I mean, really? With the intention na ayokong sabihin sa kanya, total, hindi naman niya malalaman. Talaga ba? Really? Are you for real? Kasi Papa Jackson, hindi ko kasi alam din kung kakayanin niya bang maintindihan. Alam ko Hindi niya kailangan maintindihan. It does not matter. He deserves to know the truth. You owe that to yourself. You owe that to him. That's number 1. Number 2, makikipaghiwalay ka sa kanya. Your husband is now your second option? He is now your reserve? Is that what you're saying? No. It is. Kasi nga, nagdududa ka na yung plano nyo ng kabit mo baka hindi na matuloy. Your plan is to leave your kabit behind, go back to your husband kasi hindi nag-work yung sa kabit mo. It's already inconvenient. I mean, really? Really? Papa Jackson. What? Hindi ko kasi, actually Papa Jackson, kung makikipaghiwalay ako dito sa guy at sasabihin ko sa husband ko yung affair ko dito sa guy na to, ayoko kasi Papa Jackson na alam ko naman na ako yung nagsimula ng apoy, pero ayoko po kasi Papa Jackson na dahil dito sa ginawa ko, alam niyo po yung tuluyan kaming masira as family. Matagal na kayong sira.
Illusion mo na lang na okay kayo. What are you talking about? I mean, wala naman kasing, sabi ko nga po sa inyo, Papa Jack. Oh my God, you have an evil mind. You have an evil mind. You are so cunning, you have an evil mind. Totoo lang. Papa Jack, ang kakawin ko. Oh, tell your husband and you're going to leave him behind. You don't deserve him. You don't deserve him. That's number one. That's the number one thing. Yan ang unang assignment mo sa usapan na to. Makikipaghiwalay sa asawa mo. Huh? What do you mean, ha? What do you mean, ha? What do you mean? Papa Jack. What do you mean, ha? Hindi po, Papa Jackson, hindi ko po kaya. Why? Paano po yung mga kid? Hindi mo naisip yan? Habang may ka nakapatong sa ibang lalaki? You did not think of that? Really? For 3 years? Hindi mo naisip yon? Now may iisip mo yung mga anak mo? Eh, you've been ruining your own marriage for 3 years? I mean, really now? Nag-live-in nga kayo dyan, ibang lalaki sa Singapore eh. Yung mister mo na Saudi, tapos sasabihin mo ngayon, paano yung mga anak mo? You cannot handle the consequences of your own stupid actions? I mean, really? What? Do you want an easy way out? Papa Jackson, hindi ko po kasi kayang iwan yung asawa ko. Pero kaya mo lokohin? Ha? Hindi mo kayang iwan pero kaya mo lokohin? Papa Jackson. What? Hindi ko po alam. Tell your husband. Maybe tonight. Hindi ko po kaya. Papa Jackson kasi ang layo niya, hindi ko kayang sabihin sa kanya yung ganitong klase ng sitwasyon, knowing na mag-isa po siya, nasa malayo. Hindi ko po alam kung ano yung magiging effect dito sa kanya, lalo na po at mag-isa po siya doon. Oh, so suddenly concerned ka sa nararamdaman niya. Nice. Okay. Papa Jackson, naisip ko naman yung siya. Mararamdaman. Kate, bakit malandi ka na tanga ka pa? Bakit?
Papa Jackson naman. Hindi, totoo. I just wonder, how are you doing this? Look, I don't really care kung kailan mo sabihin sa asawa mo. Pero kailangan mo siyang hiwalayan. You don't deserve him. Papa Jackson, pwede pong magtanong ulit. Yes, ma'am. Paano ko po siya tatanong? Papa Jackson, bakit po, instead po na yung guy, yung i-advise na hiwalayan, bakit po yung husband ko po? Oh my God. I don't believe you. You need somebody to tell you to stop having an affair? You need someone to do that for you? Or dapat alam ko na itigil ko na dapat? This is unbelievable. Oh my God. Really? Are you for real? Papa Jackson. Okay. Ready? Yes po. I don't know when. Bahala ka sa buhay mo kung kailan mo gagawin. Kailangan mo magsabi sa mister mo na niloloko mo siya for the past 3 years. Everything. Tell him. Makipaghiwalay ka sa kanya. Hindi mo mahal niya mister mo. Second, Apa. leave that guy behind. You know what's frustrating sa usapan natin? Apa. You are completely oblivious of the pain that you cause people around you. Papa Jack, nasasaktan din naman ako. I don't care. No one cares. Nobody would care. Ang sasaktan ka, ikaw yung lumandi. Paliwanag mo nga sa akin, ano yung masakit? Kasi medyo makapal yung mukha mo sa part na yun eh. Ano yung masakit ulit? Saang part? Papa Jackson kasi, alam ko naman mali. Saang part yung masakit? Tinatanong ko. Kasi Papa Jackson, ngayon parang ako na yung nanlilimos nung love. Eh, naging kabit ka eh. Naging kabit ka eh. Yun na nga yun, What? What? Anong karapatan mo humingi ng sakto at sapat para sa'yo kung wala kang karapatan kabit ka? Nagreklamo ka na yung kinabitan mo lalaki, hindi na nabibigay yung landing binibigay niya nung umpisa kayo? Really? You wanna ask that from me? As if tutulungan kita dyan? Are you for real? Sorry po. Kaya nga, Papa Jackson, gusto ko na umalis sa sitwasyon na to, pero hindi ko nga po alam kung paano. Madali lang yan, ate. Huwag mo kitain. Makipag-iwalay ka. Huwag mo replyan. It doesn't matter whether you go to the same workplace. And then tell your husband. I don't know when, but tell him. Ang lala mo?
Totoo, ang lala mo. Ang lala mo, Kate. Sobrang lala mo. You have the audacity to complain that things are uncomfortable and inconvenient sa'yo, pero ikaw yung gumagawa ng kasalanan? Really? It's so disgusting. Papa Jackson, ang sakit na po. Oh, marunong ka masaktan. Talaga ba? Actually, Papa Jackson, kaya din nga po ako tumawag para siguro yan yung mga words na kailangan kong marinig para magising din talaga ako sa katotohanan na ito yung pinasok ko. From now on, Kate, become a single mom. Papa Jackson. Yes. Your husband does not deserve a woman like you to be a partner, to be a wife sa kanya. You don't love your husband. I do. You don't. Si Papa Jackson, siguro po, nagawa ko kasi nga po, Papa Jackson, hinahanap ko yung pakiramdam ng may... Stop. No, don't. Don't even attempt to justify this. I hope you fix yourself, Kate, while being single. You do not need to be with anybody. You're cunning. Ganun na po ba ako kabad, Papa Jackson? Oh, bad and malandi. You're cunning, evil-minded. You are. Selfish, self-centered. Papa Jackson. You are oblivious to the pain that you caused your husband. And let's not forget, there's another woman that you guys are cheating. Asawa ng kabit mo. You are completely oblivious to the pain that you're causing. Really? Really? Ano kung gagawin ko pa? Makikipag-iwala sa mister mo, titigilan mo yung kabit mo, be on your own, magpaka-single ka. Hindi nakamamatay ang walang kasex. Papa Jackson, hindi lang naman yun. Hindi lang naman po yung yun. So hindi lang yon. Ano pa? Kasi nga po, Papa Jackson. Ano pa nga? Siguro, Sige, ano pa nga? Hindi lang yan. Okay. Sige, let me give you this. Ano pa? yung feeling, Papa Jackson, Na? Yung may nagki-care sa'yo. So what's your husband's role in your life? I mean, physically, Papa Jackson. Oh! Kasi nga po, Papa Jackson. You have the audacity to to justify this. Wow. No, Papa Jackson, hindi ko naman po ginajustify. You are. yung mali. You are justifying this. Do you know how long I've been giving advice? Yes po. This is my career. Do you want to know how long? Papa Jackson. Do you want to know how long I've been giving advice? How long po? 2.5 decades. Wow. Yes. Less than 5 people I have talked to as worst as you are. Papa Jackson. Yes. Ang sakit naman. Who cares? Really, I care? I will remember you. That there's someone like you who exists out there who is so inconsiderate
so self-centered, selfish, a cheater. And you're clueless of the pain that you cause people around you, your husband and the wife of this stupid guy? Really? And you have the audacity to even defend what you're doing? Na pagkatapos na hindi na convenient sa iyo yung pagkakaroon mo ng kabit, babalik ka na sa mister mo without even telling him that for 3 years you've been having sex with another guy? Kasi hindi naman niya malalaman? Talaga? Papa Jackson, hindi ko po kayang mawala yung husband ko. Oh, really? Hindi mo kayang mawala pero kaya mo lokohin. It's so disgusting. Oh my God. Nakakadiri. Papa Jackson, alam ko naman na mali yung ginawa ko sa husband ko. Pero kasi po, Papa Jackson, hindi ko alam kung kailan yung tamang time para sabihin ko sa kanya kung ano yung nagawa ko. I don't know. Ikaw na makakapagsabi niyan. Hindi na kami yan. Papa Jackson, hindi ko din po alam kung kailan, pero gusto kong ayusin yung sa amin. Kasi nga, hindi na convenient yung kabit mo, kaya ayusin mo na. Hindi naman ganun, Papa Jackson. Oh! Dahil, teka lang. Ano ba ako? Medyo, tama ba yung kanina sinabi mo na kasi nga, hindi na yata itutuloy ng kabit mo, yung pangako niya na bubukod kayo magkasama. So now, your backup plan is your husband. Hindi naman po sa ganun, Papa Jackson. Ay ano? Asawa ko pa din kasi siya, Papa Jackson. Mahal ko yung asawa ko. Oh! Mahal mo? Ano pakiramdam pag pinakapatong ng ibang lalaki sa'yo? Nakabukaka ka? Naiisip mo mahal mo asawa mo? Habang humahalingin ka at niroromansa ka ng ibang lalaki, gumigiling ka sa ibabaw ng ibang lalaki, mahal mo. Sabihin mo sa akin. Mahal mo. Habang dinidilaan ka niya, mahal mo. Mahal mo yung mister mo. You tell me now. I could be wrong. Defend yourself. Tell me now. Mahal mo. When you plan to go to Singapore at makipag-live-in sa ibang lalaki, mahal mo mister mo. Papa Jackson, kasi nga, di ba? Ano? Papa Jackson, kasi nung nag-decide akong pumunta dito, yun nga yung sinasabi ko kanina, Papa Jackson, na mas lamang nga yung puso ko kaysa sa isip ko. Nung pumunta ako dito sa Singapore, naisip ko naman yung asawa ko nung time na yun. Pero nga po kasi, mas nangingibabaw yung kagustuhan kong makapunta dito sa Singapore. At yun nga po. What does it have to do with having another guy? Pag ba nagpunta na Singapore, required magkaroon ng kabet?
Hindi po. So, anong point mo? Kasi nga, Papa Jack, pag sinabi ko, pag kinwento ko pa to, lalo lang... Come on, make me understand. Make me understand. Come on. Papa Jackson po kasi nung, di ba po, nauna siyang pumunta dito sa Singapore. So, bago po siya umalis ng Pilipinas, nagkaroon na po kami ng decision na susunod nga po ako dito. So, nung sumunod po ako dito, yun na po, nagsama po kami dito. Pero kasi, Papa Jack, naghahalo kasi yung decision ko noon kung itutuloy ko ba siya o hindi. Kasi alam ko, Papa Jackson, pag tinuloy ko yung pagpunta ko dito at tuluyan kong makasama tong guy, alam kong lulubog ako. At yun po yung nangyari nga po ngayon. Hindi ko na alam kung paano ko aalis sa sitwasyon na to. Anong part doon yung mahal mo mister mo? Nantay ko eh. Alin doon? Kate, alin doon yung part na mahal mo mister mo? Papa Jackson naman. Alin nga doon? Kasi inaantay ko nga yun. Yung tanong natin eh. Anong part doon yung mahal mo yung mister mo? Na Papa Jackson? Na... Sabi mo kasi mahal ko naman yung mister ko. Pinaliwanag mo. Alin sa paliwanag mo punong-puno ng kabobohan yung mahal mo yung mister mo? Alin doon? Papa Jackson, pag sinabi ko, lalo kang magagalit. Ano nga doon? Yung part na mahal mo yung mister mo? Na hindi ko siya hiniwalayan. What do you mean? Na, Papa Jackson, na kahit na nasa ganitong sitwasyon ako, I mean, ang hirap i-explain. Wala talagang paliwanag dyan. You cannot claim na mahal mo yung mister mo while having an affair with another guy for 3 years. You even moved to another country with this guy. When things became inconvenient doon sa affair mo, you wanna go back to your husband claiming mahal ko naman siya. Asan doon na mahal mo yung mister mo? Sapat po bang dahilan yung nasabihin na hindi ako nakipaghiwalay sa kanya para masabing mahal ko yung asawa ko? So pag niloloko mo yung mister mo, kahit basta hindi mo iniwalayan, mahal mo? Because that's your logic. That is your logic. That's so flawed. I could be wrong, pero tama ba yun? Dahil hindi mo siya iniwalayan, pero okay lang lokohin mo, you can always claim any time of the day na mahal mo siya. Para sa akin po, opo. Okay. May gusto ka pang tanongin sa akin? Wala na po, Papa Alright. Jackson. Thank you very much. Maraming salamat, Kate. Salamat po, Papa Jackson.